country at peace, lahat mabubuhay, lahat ng magmasib ng land reform bago ang federal system. For the individual, I'll convince the BIR Congress to open a law for the resumption of trade. Hindi na mawari ang magandang pagbabagong anyo ng lugar na ito ng mga residente sa kanilang araw-araw na biyahe. Ang dati-rating maputik, makahoy at mabatong daan na nooy hirap makalampas sa mga motorsiklo, sasakyan at tao ay ngayoy minu-minuto na nalalampasan ng mga biyahero ng matulin at ligtas. Kami rihay ni magjak kami maglabay rihay ni magdum magadaw kami akong dihay ni maglabay mo rani kasuy-suy ko kanyo nasa karang lang ta sambil pabiyahon na inginin niyo nakita dali ni malayo diay wan tindahan malayo na to din tindahan di ba simpa pa rin to talagang nag-iba yung buhay nila nung makongkreto na yung daan. Sabi nga nung isang residente talagang bumilis mula sa 5 hours naging less than 10 minutes na lang. Ito yung isang flagship project dito sa 2nd District ng Sulu kung saan dinudugtong natin yung coastal roads manggagaling pa dito sa Panglima Estino, dumadaan dito sa Panamaw and going to Kalingalang Kaluwang. Ito ay lahat sa tabing dagat kung saan 3 years ago ay puros mga gravel roads ito na mahirap daanan ng mga kababayan natin. Ang bayan ng Luok sa pangalawang distrito ng Sulu ay isa sa mga bayan ng probinsya na nagtataguyod ng pagbabago at pag-unlad sa ating mga kababayan. Sa sentrong bayan ay mapapansin rito ang mga malawak at malalapat na kalsada, mga nagaganda ang mga parke at mga dekorasyon. Ngunit bago pa naabot ang mga kagandahang ito sa lugar, ay tandang-tanda pa ni Yusuf Abbas ang nakalipas na anyo nito. Noong bata pa siya, kalaro ang mga kaibigan, ay madalas silang nadadapa at nasusugatan sa lugar na ito ng Luok Sulu dahil sa makitid at malubak-lubak nitong daan. Inaabot sila ng isang araw sa paglalakad patungo sa kanilang eskwelahan. Maputik silang nakakarating sa kanilang silid-aralan at ang kanilang mga magulang ay naghihirap na makahanap ng hanap buhay at makaluwas sa bayan. Hanggang sa maisipan ng kanyang magulang na lumisan sa kanilang bayan dahil sa kahirapan. Ngunit pagkalipas ng maraming taon ay mayroong malaking pagbabago ang kanyang nabalitaan, kaya't pinilit niyang bumalik at manirahan muli sa Luok. Noon maliit pa kami, walang talaga kalsada, mahirap talaga dito. Kapag nalaman ko may kalsada dito, kaya nga umuwi ako dito. Kasi ang communication ng tao, malapit na. Kasi ngayon ang itsura ngayon, parang city na. Kasi may kalsada na. Mayroon na itong mga konkretong kalsadang hindi na napuputikan, mga kalsadang hindi bako-bako, at mga kalsadang maaari ng daanan ng mga naglalakihang mga sasakyan para sa kanilang mga produkto. Pasalamat tayo sa Armed Forces of the Philippines at PNP sa pagsama natin sa pag-ikot at pag-inspeksyon dito sa Sulu Circumferential Road, na ang laking tulong nitong mga daan na ito na ngayon ay napupuntahan na ng ating mga kababayan, pero ilang dekada na rin ang nakalipas, mahirap puntahan at talagang mga delikado itong mga lugar na ito. Pasalamat tayo sa AFP at PNP sa kanilang suporta sa DPWH ARMM para ma-inspect at ma-ensure na maayos at maganda pag-implement ng ating mga proyekto. Pero at least ngayon, naging masaya kami na meron ng mga ilang lugar na hindi bahagi ng ARN, nagpapasa na ng ilang resolution kung paano maging beneficiary sila ng mga proyekto na nanggagaling sa ARM. Yun ay isang positibong pagbabago na ang tingin ko na magkunti-unting nagbabago yung imahe ng ARMM. Kahit gaano kalayo man ang mga bayan, kahit ito ay mapabundok
mapaisla o mapalugar man ng mga bandido, ay walang takot na susulungin at tutuparin ng DPWH ARMM ang mga infrastrukturang proyekto sa bayan ng Sulu. Ito ay para sa hangaring mapaunlad at mayangat ang aspeto ng pamumuhay ng ating mga kababayan, kung saan nagbibigay bugso ng damdamin, tapang at malasakit sa DPWH ARMM on the road.